Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas naming mahal. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng ating taga-subaybay sa buong mundo. Ako po si Teacher Ellie, kasama si Attorney Mimi at mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at kagandahan dito sa Health Check Plus. Noong July 31, formal nang inalis ng pamahalaan ang State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19 sa buong Pilipinas. Nauna nang ideklara ng World Health Organization noong ika-6 ng Mayo na hindi na itinuturing nito na global health emergency ang COVID-19. Halos 20 milyon ang namatay sa COVID-19 at 765 milyon ang nagkasakit dahil dito. Subalit kamakailan lamang nagbabala ang WHO na may binabantayan pa rin tayong mga bagong strain ng COVID-19. Sinabi ng WHO na maging mapagmatsyag dahil ang COVID ay patuloy na nagbabago ng anyo. Mapalad tayo na muling makapili ngayong linggo dito sa Health Check Plus si Dr. Maria Encarnita Blanco Limpin para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa COVID-19. Si Dr. Maricar po ay isang past president ng Philippine College of Physicians at past president din ng Philippine College of Chest Physicians, medical specialist sa Philippine Heart Center at chairperson ng Department of Medicine Mary Johnson Hospital. Magandang araw po ulit, Dr. Maricar. Baka po gusto ninyong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Health Check Plus. Yes, thank you, Attorney Mimi, and magandang araw po sa ating lahat na mga nakikinig dito o nanonood po sa programang ito. Yun po, Dr. Maricar, yun po, nagagalak po kami na nandito kayo muli. Yun po, National Heroes Day po. Siguro, pwede po natin kamustahin. Kamusta na po ba ang ating mga bayaning naglilingkod sa mga ospital ngayon? Lalo na nung nagsimula po silang naglingkod nung kasagsagan ng pandemic hanggang ngayon. Sa ngayon naman po ay syempre tuloy-tuloy ho ang trabaho. Wala naman ho kaming hinto magmula nung pandemya o kaya bago pandemya, during the pandemic and after the pandemic ay tuloy-tuloy lang ho ang trabaho. Wala hong hinto. Dahil alam naman natin na medyo kulang din naman ang mga healthcare workers natin, no? So wala ho kaming choice, no, kung hindi tuloy-tuloy na magtrabaho. Po, and Doc Maricar, yung pandemic po, yung COVID-19, isang malaking pagsubok po sa ating lahat as a community, sa buong international po, din po worldwide. Doc Maricar, siguro masashare natin ngayon, ano po ba yung nakita nyo sa between the span of these days ay yung pandemic, ang pinakamalaking pagsubok o hamon na tumama po sa ating mga healthcare workers dahil sa COVID-19 pandemic? Well, I think ang pinakamalaking pagsubok ay yung panatilihin namin yung aming presence, yung presensya namin sa aming pinagtatrabahuhan, no? Kasi alam naman natin na nang tumama yung pandemic, no, ang lahat ng medical, the whole healthcare workforce, hindi talaga, wala pang masyadong alam tungkol sa COVID-19. So kami ay sumabak sa trabaho kahit na meron kaming mga pangamba na baka tamaan kami, no, magkasakit kami, mamatay din kami o kaya pati yung aming pamilya, no. So yun yung malaking hamon sa tingin ko, yung magtuloy-tuloy kami sa pagtrabaho namin despite the fears. And despite na hindi kakonti lang ang kaalaman namin, no? So nagtuloy-tuloy kami and talagang for most of us na talagang naririyan, no, doon sa battle, na kumbaga sa parang kami yung sundalo talaga na nandiyan sa battlefield, ano? Talagang palakasan ng loob and masasabi ko na at that time halos walang tulugan ang mga tao, no? Walang tulugan, lalong-lalo na yung mga kapwa ko doktor. Kasi habang kami ay naggagamot, busy-busy sa paggagamot, ano? Kailangan during the time na supposedly pwede kaming magpahinga, hindi kami makapagpahinga. Bakit? Kasi kailangan mag-aral kami.
kailangan mag-research kami, tignan namin ano yung pinakamagandang maibibigay namin sa mga pasyente at that time, no? And alam naman natin na during the first few months, no, marami-rami din tayong mga kababayan na talagang medyo namatay, no? So kaya yun ho, patuloy yung pag-aaral. So I would say siguro mga 2-3 buwan kaming halos walang tulog. And every day, nandiyan lang ho kami. So, pagod na pagod, pero tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy ang pagsisilbi sa bayan natin. Po. Doc Maricar, sobra po yung nakwento niyo po sa akin. Parang kinakalibutan po ako dun sa inyong dedication and sacrifice. Nung ito pong nangyayari, syempre po siguro hindi ko po alam kung nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-isip pa or mag-decide kung gagawin ko to. Pero aside from professionalism, ano po ba yung sa inyo po, Dr. Maricar, alam ko po, lagi kayo dito sa Health Check Plus dati pa nung pandemic. Ano po yung nag-udyok sa inyo or yung ano po yung naramdaman nyo para po magpatuloy lang kahit na ganito nga po yung pagsubok or hamon? Talaga pong hindi rin natin pa alam. Kayo po, kayo na po yung health professionals, medyo in the dark pa rin. Ano po ba yung feeling o ano po yung nag-push para sa inyo gawin ito? Well, I think kasi actually nung susugod na kami sa giyera, no, nag-usap-usap kami, lalong-lalo kaming mga kapwa, mga pulmonologists, at least doon sa ospital, ano, nag-usap-usap kami. And ang pinag-usapan namin, hindi po pwedeng lahat naroroon sa ospital. Bakit? Kasi pag nagkasakit, ang isa, then kailangan siguraduhin namin na merong taong magtutuloy ng serbisyo, no? So yun yung ano namin. So at that time actually kasi meron akong kaibigan, very close friend, no? Siya yung isa sa mga unang natamaan talaga ng COVID-19. So actually nag-volunteer na kaagad ako kasi number one, talaga naman titignan ko yung kaibigan ko. Walang ibang choice, no? And then para hindi masyadong marami ang parang ma-expose, no, doon sa sakit, and then para ma-conserve namin yung human resource. So sabi ko, okay, ako na lang muna ang mag-duty, ako muna kasi para hindi tayo maubusan. So actually yun yung thought, ano, wag maubusan ng tao. Kasi yan yung nangyari doon sa ibang bansa, no? So alam na namin kung ano nangyayari sa ibang bansa, lalo na sa China, no? So talagang nagkakaubusan sila ng mga doktor, no? So kami, kailangan conserve din namin yung sarili namin. But since nga yung kaibigan ko ay naruroon, may sakit, so I have to make sure na she will be all right, no? So talagang nag-volunteer na ako. And then from there, actually yung masasabi ko na may kahit na hirap, no, may fulfillment. Why? Kasi katulad ng kaibigan ko, no, nabuhay siya and now she's actually okay doing her work, no, although medyo for a long time may mga simptomas siya, pero at least naka-recover siya, no, from COVID-19. So yun yung parang satisfaction. Then satisfaction na habang ginagawa namin yung trabaho ay marami kaming natututunan, no, na nagagamit namin hanggang ngayon. Very inspiring po, lalo na po yung sinabi niyo na itong sense of fulfillment ay dahil po dun sa pinag-usapan ninyo at saka yung dedication niyo at commitment during the pandemic. Yun po. Dr. Maricar, siguro papunta po tayo doon sa alam natin, and mabuti naman po, bumaba na po ang mga kaso ng COVID-19. Yun po yung mga naitatalan. Konti na lang po ang mga nagpa-positive. Masasabi po ba natin, Dr. Maricar, na sa ngayon po ay nakakahinga na tayo ng maluwag dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19? Yes, actually, definitely, no, talagang nakakahinga na ng maluwag. In fact, marami sa mga ospital, wala nang kaso ng COVID. I think the last time na meron akong COVID-19 patient sa ospital was probably July, no? Na-intubate yun, unfortunately, kasi marami siyang uncontrolled comorbidities, no? But fortunately also, buhay naman yung pasyente ko. So nakauwi na siya ngayon sa bahay, no? So yun lang ang pinakahuli.
And then after that, bihira na kami makakita ng nagpa-positive. Medyo ang napansin lang namin, ang mga mas nagpa-positive ngayon na nagpupunta sa ospital, yung mga bata. Medyo yung mga kabataan, no, children, small children. So I think sa mga matatanda, dahil sa previously marami na sa atin ang nagkaroon ng COVID-19, no? So in a way that also gave them some immunity. And then marami-rami na rin talaga sa atin ang nabakunahan. So yun, magandang ano. And then of course, nitong nakaraan lang, no, nag-open na ng bivalent vaccine. So that actually gives us a lot of protection. So ang mga bata na lang, no, kasi sila yung medyo naiwan pagdating doon sa bakuna. So kaya sila yung nakikita namin siguro na siyang tinatamaan ngayon. Yan po. Doktora Maricar, siguro po maganda rin pag-usapan natin eventually about yung handling po or ano ba, yung mga tips po ninyo patungkol sa mga nagkakaroon ng nagkaka-positive cases po ng COVID-19 sa mga kabataan. Pero ngayon po na pinag-usapan natin itong pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, for sure po, meron pa po tayong mga payo para sa ating mga kababayan patungkol sa status po ng COVID-19 or level ng COVID-19 sa ating bansa. Need pa pong mag-ingat, Doktora Maricar, tama po ba? Definitely, no, kasi hindi tayo pwedeng maging kampante. Kasi anytime pwedeng magkaroon ng re-emergence, no, nitong problema na ito. At yan naman ang nakikita din namin even before, no. So yung dating wala na, bumabalik, no? Kaya katulad nung biglang sa kunyari yung poliomyelitis, no? Nakita namin biglang may nakita tayo na senyales na maaaring bumalik, kaya biglang puspusan na naman ang mga bakunahan, no, against polio vaccine. So ibig sabihin talagang hindi tayo pwedeng maging masyadong kampante na papabayaan natin yung mga programa na magbibigay ng proteksyon sa kababayan natin. Po, kasi napag-aralan na natin yan, Doktora Maricar, di ba po? Parang meron na tayong kaalaman doon. Huwag nating kalimutan yung mga natutunan natin over the pandemic. Yes, tama ka dyan, Attorney Mimi. Yun po. Doc, ngayon po sabi po ninyo yung mga kabataan po yung nakikita ninyong kaso. Para po dito, siguro quick lang po, Doktora Maricar, na payo po doon sa mga magulang siguro po ng mga batang pumapasok na po. Baka po meron po kayong quick na pwede sa kanilang ipayo, lalo na po kung mga simptomas po na maaaring makita sa bata ng COVID-19 and kung ano pong gawin. Well, unang-una, no, sa mga matatanda natin, ano, yung mga magulang o kaya yung mga medyo may edad na kamag-anak, no, ng mga kabataan na ito. Kung meron ho kayong napansin na simptomas, ubo, sipon, no, o kaya sore throat, nilaglagnat kayo ng konti, masasakit ang katawan, na parang flu ang sakit. Huwag niyong isipin kaagad na flu lang yan. So pwede pong flu yan, no? Kasama ho yan sa iniisip namin. Pwede ring COVID-19 kasi parehas ang simptomas. Medyo mahirap malaman o ma-distinguish one from the other. So kailangan talaga na magpa-test pa din ho tayo, no? So para ho at least alam natin. Kung wala ho tayong kakayahan, kasi marami sa mga kababayan nating walang kakayahan na magpa-test, no? So importante lang siguraduhin na hindi mo masyadong kinakalat yung infection. So dito na ang importansya na magsuot ka na ng face mask, no? Kasi ikaw yung may sakit, ikaw ang manghahawa sa kapwa mo, so ikaw yung dapat na talagang magsusuot ng face mask, no? Isipin ho natin, ang mga bata ho natin sa bahay, sila po yung most likely walang protection whatsoever. Okay? Hindi ho maaring marami sa kanila walang bakuna. So kung kung yung mga batang yan walang bakuna, ang chance na makakakuha sila ng COVID-19 mas mabilis po, no, compared doon sa atin, kasi kahit papaano tayong mga matatanda na exposed na ho tayo masyado sa COVID-19. So maaaring
mild lang yung mararamdaman natin na hindi nga natin pinapansin, pero ito ay maaaring mahawa natin ang mga kabataan. Tapos yung mga batang yan ang maaaring magkaroon ng mga problema, no? Kapag sila ay magkaroon ng COVID-19. So paalala lang po yun. Sa mga bata naman, syempre, no, kung sana kung magkakaroon ng pagkakataon na mabakunahan ho sila, mas maganda po kasi ito po talaga mga vaccination program napakita naman po na very effective para kung magkaroon man tayo ng infection katulad ng flu, no, itong COVID-19, at least mild lang po ang makukuha ho natin at hindi na ho tayo mangangailangan na maospital. No? So yun po yung payo natin. So sana marami kasing hindi pa bakunado ng bata eh, no? So importanteng mabakunahan po sila. O Doktora Maricar, yun nga po yung patungkol din sa bakuna yung tanong ko. Kasi po, well, mostly and the data po ng government, nagsabi mataas na po yung mga nagpabakuna na adult, yung hindi po pediatrics. Pero di ba po nagkaroon tayo ng booster? Kapag po yung na-complete yung vaccine, nagkaroon po ng booster, kailangan pa po ba natin magpa-vaccinate ulit ng laban sa COVID-19? Kasi ang mga pag-aaral ngayon nagpapakita na after some time, no, mga 4-6 months, no, bumababa na rin ang immunity, yung protection na bigay sa iyo ng bakuna. So, kakailanganin ho talaga natin ng updated vaccination. Actually, itong bivalent vaccine na binibigay, hindi ko na nga ho tatawaging booster yan eh. Para ho sa akin, that is updating our vaccination, our immunization status, no? Parang katulad lang po yan ng flu. Ina-update ho natin ang immunizations against flu every year. So ito iniisip ko at the very least every year ho magpapabakuna ng COVID-19. O parang napakaganda po yung sinabi niyo kasi katulad nga po ng flu, we need it yearly kasi ina-update. Ito pong bago. Hindi na siya booster. Talagang update na po yan at kailangan natin, Doktora Maricar. Yes, right. Yun po. Tapos po, Doktora, siguro po last question ko, yung patungkol po doon sa mga parang lagi po sinasabi na ako nagka-COVID iyan sa ospital, ganun po. Paano po ba yun? Paano po masasabi natin mensahe sa ating mga nakikinig at nanonood? Kung safe na po bang pumunta ng ospital, Doktora Maricar, lalo na po yung iba po parang ginagamit na rason yung hindi pagpunta sa ospital para sa face-to-face check-up, yun po. Safe na po ba talaga ang pumunta sa ospital for regular check-ups? Yes, I would suggest, no, pumunta pag meron ho kayong nararamdaman, anything, no, anything, nilalagnat o hindi, no, pumunta ho kayo. Sa mga pasyente naman na may mga comorbidities, no, kailangan magpa-check up na ho kayo. Kasi ngayon ho, ang problema natin, Attorney Mimi, ang talagang malaking problema namin, marami sa mga kababayan natin, yung nga sinabi mo, no, medyo natakot na pumunta sa mga doktor nila kasi ayaw nilang pumunta sa mga clinic, sa mga ospital, no. So ang nangyari, lahat ng kanilang mga comorbidities like yung high blood na pagbalik nila ay talagang napaka-uncontrolled, no. Ang tataas ng blood pressure, and then etong pagtaas-taas ng BP na ito nagkakaroon ng epekto sa ibang parte ng katawan katulad nung yung kidneys, no, medyo nasisira, makikita namin mataas na ang creatinine, no, so which means na medyo naapektuhan na pati yung ibang end organs, lalong-lalo na yung kidneys. The same doon sa diabetes. Ang dami nang dumating, ang tataas ng diabetes, no? Can you just imagine, ang sugar ng mga 400, 500, ganyan katataas. Hanggang 100 nga lang ang inaano natin, no? At the most 110. Tapos pero sila 300, 400. So ang tataas talaga, no? So ibig sabihin talagang hindi nabigyan ng pansin ang mga chronic diseases na ito. So ang dami rin namin nakita ngayong mga cancer, no? Cancer sa breast, no? And ang nakikita namin ngayon talagang cancer na nasa advanced stage. So, because meron na silang nararamdaman, konting ubo, hindi nila pinansin, konting sakit ng tiyan, no? Lo and behold, ano na pala, cancer sa sikmura.
konting bukol dito sa breast, no? And pinabayaan lang, no? So kumalat yung iba. So ngayon talagang lahat kami naghahabol, no? Para mabigyan, madugtungan natin ang buhay ng mga kababayan natin. But unfortunately, meron talaga na masyadong late na. So wala, kahit anong gusto namin gawin na i-turn around ang sakit, wala na po kaming magagawa. So this is the saddest part, no, sa na nangyari with the pandemic, no. So marami sa mga kababayan natin hindi nga pinansin yung mga ibang nilang sakit sa takot, no. At Attorney Mimi, maski ako natakot ako noon, ano, pero sige pa rin. Pero ngayon, I would say, lumabas na ho kayo kasi wala naman ho tayo masyadong katatakutan. Ang pinaka-importante, magpabakuna ho kayo para meron ho kayong protection, and then you can go out more freely. Pagdating nga sa clinic ko, minsan, ano, wala akong mask, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon may mask ako sa clinic. So lalong-lalo na alam ko yung pasyente hindi naman walang infection. So I just remove my mask, no? And libre kaming nakakapag usap at na-examine ko ng mabuti ang pasyente. So hindi nga kami takot o kami nga ang mas exposed. So wag ko kayong matakot. Yun po. Napakabilis po ng oras natin as usual, Dr. Maricar, kapag kayo po ang kwentuhan natin, napakabilis po ng oras. Yung po, maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Attorney Mimi, and I hope I was able to share some insights, no, information sa ating mga kababayan. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang eksperto sa pagkalinga ng mga sanggol at kabataan sa Wellness Tips.